Naranasan mo rin ba na maglako ng mga paninda noong bata ka pa? Usong-uso talaga to dati, no? Yung mga batang nagtitinda ng donut, ice buko, at ng kung ano-ano pa. Ibang-iba ang kabataan ngayon kaysa dati. Noong araw ay gustong matulungan ang mga magulang, ngunit ngayon ay karamihan sa mga bata ay wala ng galang. Kung ganun, ay tungayan mong storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral at magpapalambot sa iyong puso. Palaging dumadaan sa bahay ni Mrs. Lorenza ang isang bata na nangongolekta ng kaning baboy. Pero madalas makaramdam ng pagkainis ang mayamang babae dahil kaunti lamang ang kinukuha nito. Nakakainis talaga ang batang yun. Iniiwan pa ang ibang kaning baboy. Hindi na lang kunin lahat. Napapailing na sabi ni Miss Lorenza sa kanyang sarili. Ginagawa ni Carlito ang pangunguha ng tira-tirang pagkain tuwing umaga at tuwing hapon. Matyaga itong naglilibot sa buong bayan upang mangolekta ng mga pagkain na pwede pang mapakinabangan. Lumipas ang maghapon ay pagod na ang bata, kaya umuwi na ito sa kanilang bahay. Nakatira ito sa may paanan ng kabundukan. Nakitirik lamang sila doon at gamit ang mga piraso ng kawayan ay nakapagpatayo ang kanyang ama ng isang maliit na bahay-bahayan. Nay, tay, nandito na po ako. Nakapangolekta na po ako ng pagkain. Sa tingin ko po ay malinis pa ang mga yan. Seryosong sabi ng batang lalaki. Hindi pala para sa baboy ang kinokolekta ni Carlito. Ang bawat makuha pala nitong pagkain ay pagsasalu-saluhan nilang pamilya. Isang taon na kasi ang nakalipas noong bumagyo ng malakas. Nagkaroon ng landslide at naaksidente ang kanyang nanay at tatay. Ipinagpapasalamat naman nila sa Diyos dahil walang pumanaw sa kanila, ngunit ngayon ay hirap na hirap naman sila. Kung hindi lang sana napilay ang aking mga paa, edi sana ay hindi mo na ito nararanasan, anak. Hindi na rin ako makabangon. Patawarin mo kami ng nanay mo. Umiiyak na sabi ni Mang Cesar. Ganoon din si Aling Rosie dahil nawala ito sa sariling pag-iisip noong mangyari ang aksidente. Napagdesisyonan ni Carlito na itali na lamang ito sa kadena upang hindi mawala ang kanyang ina. Labag man sa kanilang kalooban, ngunit ito ang makakabuti para sa kanila. Anak, unahin mo nang pakainin ng nanay mo. Hindi man niya nakakapagsalita, pero tiyak kong nagugutom na yan. Mahinang sabi ni Mang Cesar. Pagod man sa pangongolekta ng kaning baboy, ngunit walang ibang pagpipilian ng bata. Siya lamang ang tanging inaasahan ng kanyang mga magulang dahil parehong may diferensya ang dalawa. Sinimulang pakainin ni Carlito ang kanyang nanay at kitang-kita niya ang pangangasim ng mukha ng babae. Malapit na kasing mapanis ang mga pagkain na nakuha ng bata. Pasensya na po kayo, Nay. Sa mga susunod na araw po ay gagalingan ko po ang paghahanap ng pwede nating kainin. Kunting tiis lang po hanggat hindi pa po namumunga ang aking mga pananim. Naluluhang sabi ni Carlito. Matapos kumain ni Aling Rosie ay si Mang Cesar naman ang pinakain ng bata. Sa murang edad pa lamang ay sinusubok na ito ng mabibigat na problema. Hindi na rin ito nakapag-aral nang dahil sa hirap ng buhay. Kinabukasan ay maagang umalis ang batang si Carlito upang muling mangolekta ng kaning baboy. Muli itong dumaan sa harapan ng bahay ni Mrs. Lorenza upang manghingi ng tira-tirang pagkain. Paborito kasi talaga itong daanan ni Carlito dahil masasarap ang mga pagkain doon. Lumabas naman ang kasambahay ni Miss Lorenza upang salubungin ang bata. Oh, Carlito, sa susunod ay baka hindi na namin sa'yo may ibigay ang mga kaning baboy. Nagagalit na kasi si Miss Lorenza dahil hindi mo raw kinukuha lahat, sabi ni Aling Melchora. Napayo ko na lamang ang bata dahil wala talaga siyang balak na kunin ang mga hindi na pwedeng kainin. Pasensya na po kayo. Kaunti lang po kasi talaga ang kailangan ko eh. Pasabi po kay Miss Lorenza na humihingi po ako ng paumanhin. Nakayukong sagot ng bata. Sige na, Carlito. Ako na ang bahala. Ako na lang ang magtatapon ng sobra para hindi malaman ng aking amo. Nakakaawa ka naman kasi. Batang-bata ka pa. Sana ay lumaking malulusog ang mga alaga mong baboy.
Nakangiting sabi ni Aling Melchora. Ngumiti naman si Carlito at agad na binuhat ang mabigat na timba na may mga lamang pagkain. Kinabukasan ay muli siyang dumaan doon, ngunit ang naabutan niya ay ang mayamang babae. Kabang-kaba talaga si Carlito nang makita niya na masama ang tingin sa kanya ni Miss Lorenza. Nakatayo ito sa may pintuan, sabay tintigan siya ng masama. Pero kahit na ganoon ay kinuha pa rin ni Carlito ang mga tira-tirang pagkain at binati nito ng maayos ang babae. Magandang umaga po, Miss Lorenza. Kukunin ko na po itong mga kaning baboy. Magalang na sabi ng bata. Iba talaga ang pakiramdam ni Miss Lorenza sa batang ito. Nagtataka talaga ang babae kung saan ito dinadala ang mga kaning baboy. Ikaw talagang bata ka. Hindi magandang araw ko sa tuwing nakikita kita. Noong nakaraang araw ay nawala ang ibang mga gamit ko dito. Hindi kaya isa kang magnanakaw? Panguhusga ni Miss Lorenza. Sinabi pa ng mayamang babae na ginagawa lang nitong panakipbutas ang pangongolekta ng mga tira-tirang pagkain upang hindi siya mahalata. Hindi niya naman daw kasi kinukuha lahat ang mga tira-tira at ang pakay niya lang daw talaga ay ang magnakaw. Naku, nagkakamali po kayo, Miss Lorenza. Hindi po ako isang magnanakaw. Maselan po kasi ang mga alaga kong baboy kaya hindi po kumakain ng mga panis na pagkain. Pasensya na po talaga. Magalang na sagot ng bata. Natatawa na lamang si Miss Lorenza sa mga isinasagot nito. Aba naman iho, saan ka naman nakakita ng maarteng baboy? Ang sosyal naman ng mga alaga mo. Kung hindi mo kukunin ang lahat ng mga tira-tirang pagkain, ay huwag ka lang dumaan dito. Pasigaw na sabi ni Miss Lorenza. Habang naglalakad papalayo si Carlito ay muli pa itong nakarinig ng masakit na salita mula sa mayamang babae. Siya kasi talaga ang pinagbibintangan nitong magnanakaw na kumuha sa iba niyang mga kagamitan. Pag nalaman ko talaga na ikaw ang magnanakaw, ay hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka sa mga pulis. Ipapakausap ko sa kanila ang nanay at tatay mo. Pasigaw na sabi ni Miss Lorenza. Napaluha na lamang si Carlito nang dahil sa hirap na kanyang pinagdadaanan. Hindi niya naman ito kailangan gawin, ngunit wala naman siyang ibang pagpipilian. Kaunting araw na lang ay makakaani na ako sa mga itinanim kong gulay. Hindi ko na kailangan pa maghanap ng mga tira-tirang pagkain upang mapakain si nanay at tatay. Umiiyak na sabi ni Carlito sa kanyang sarili. Kung minsan ay inggit na inggit din ng batang lalaki sa ibang mga bata na pumapasok sa eskwelahan, pangarap niya talaga na matuto na magsulat at magbasa. Sa edad niya kasi na 8 taong gulang ay wala pa rin siyang natututunan. Wala siyang ibang ginawa kundi ang isalba ang kanilang buhay sa pang-araw-araw. Sa pag-uwi ni Carlito sa kanilang bahay ay nakita niya na nasa sahig ang kanyang tatay. Pinipilit nitong kumilos upang matulungan ang kanyang anak. Awang-awa na kasi ito sa mga nararanasan ng bata at pakiramdam nito ay wala siyang kwentang ama. Tay, ano po ang nangyari sa inyo? Halika po at tutulungan ko po kayong makabalik sa higaan. Nag-aalalang sabi ni Carlito. Anak, napakawalang kwenta kong tatay. Hinahayaan kitang maranasan ang ganitong klase ng buhay. Hayaan mong tulungan kita. Umiiyak na sagot ni Mang Cesar. Tay naman, hindi niyo naman po gustong mangyari to. Magpahinga na lamang po kayo dahil hindi rin naman po kayo makakakilos ng maayos. Ito po at may dala na po ako mga pagkain. Masarap po ang nakuha ko ngayon dahil mukhang may kasiyahan po sa bahay ni na Miss Lorenza. Seryosong sabi ng bata. Mas lalong nakaramdam ng kalungkutan si Mang Cesar nang ipakita ni Carlito ang kanyang biniling gamot para sa kanyang asawa. Hindi naman ito para makatulong sa karamdaman ni Aling Rosie, ngunit kahit na ganon ay naisip pa rin gumawa ng paraan ni Carlito. Anak, maraming salamat talaga sa lahat ha. Alam ko na isang araw ay tutuparin ng Diyos ang aking mga kahilingan. Balang araw, isusuklian niya rin ang iyong kabutihan. Malungkot na sabi ni Mang Cesar. Wala na pong ibang mahalaga sa akin, kundi ang makasama ko po kayo ng matagal. Mahirap man po ang buhay, pero masaya po ako dahil magkakasama pa rin po tayo. Umiiyak na sagot ni Carlito. Sa pangaraw-araw ay kumukuha pa rin ng tira-tirang mga pagkain ang batang lalaki. Kahit sinasabihan na ito ni Miss Lorenza na wag nang dadaan doon, ay kinukuhanan pa rin niya ito ng kaning baboy.
Tsumetsyempo na lamang ang bata na wala doon ang mayamang babae upang hindi siya makatanggap ng masasakit na salita. Ilang araw pa ang lumipas ay ganoon pa rin ang ginagawa ni Carlito. Inis na talaga si Miss Lorenza dahil palagi na lamang nakakalat ang mga tira-tirang pagkain. Humanda talaga ang batang yun sa akin. Kakausapin ko ang kanyang mga magulang upang mabigyan siya ng aral. Isang araw ay susundan ko siya kung saan ang kanilang bahay. Nasisira lang ang buong araw ko nang dahil sa kanya. Galit na sabi ni Miss Lorenza kay Aling Melchora. Kabang-kaba rin ang katulong dahil siya rin naman ang pasikretong nagbibigay ng kaning baboy sa bata. Kinabukasan ay maagang gumising ang mayamang babae upang abangan ang pagdating ng bata. Tumango-tango lamang ito nang makita na niya si Carlito. Sinadya niyang damihan ang mga kaning baboy upang mabilis na makauwi ang bata. Pasikreto itong sinundan ni Miss Lorenza kung saan patungo si Carlito. Sa wakas ay malalaman ko na kung totoo bang may alagang baboy ang bata na yun. Ako lang ang pwedeng magpatunay kung siya talaga ang magnanakaw. Natatawang sabi ni Miss Lorenza sa kanyang sarili. Sa haba ng nilalakad ni Carlito ay nakaramdam ng pagkapagod si Miss Lorenza. Hindi niya akalain na ito pala ang nararanasan ng bata. Hanggang sa lumipas ang mga oras ay napadpad na sila sa paanan ng kabundukan. Hiwa-hiwalay ang mga kabahayan doon at walang katao-tao. Takot na takot si Miss Lorenza ngunit ipinagpatuloy nito ang pagsunod sa bata. Sa wakas ay natuntun na rin ng mayamang babae kung saan talaga nakatira si Carlito. Nakita niya na dinala nito sa loob ng bahay ang mga nakolekta nitong kaning baboy. Nakita niya ang isang maliit na bahay-bahayan na gawa sa kawayan. Ang sahig ay lupa na dinadaluyan pa rin ng tubig sa tuwing umuulan. Butas-butas ang bubong na wari niya ay nakolekta lamang nila sa ibang bahay na itinapon na ng ibang mga tao. Sa isip-isip ni Miss Lorenza ay tama siya dahil wala namang mga alagang baboy ang bata. Dahan-dahang sinilip ni Miss Lorenza ang loob ng bahay at nang dahil doon ay napalood na lamang siya sa kanyang nakita. Pinapakain ni Carlito ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng nakolekta nitong mga tira-tira. Kaya pala hindi kinukuha ni Carlito ang mga malapit ng mabulok dahil hindi pala baboy ang kumakain nito kundi mga tao. Habang pinapakain ni Carlito ang kanyang mga magulang ay nakarinig siya ng isang mahinang pag-iyak. Sa pagsilip niya sa bintana ay gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Mrs. Lorenza, ano po ang ginagawa niyo dito? At bakit po kayo umiiyak? Inosenteng tanong ng bata. Ngunit bago pa man sumagot ang mayamang babae ay niyakap muna nito ng mahigpit si Carlito. Wala itong tigil sa pag-iyak at punong-puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Nakita niya rin ang mga magulang nito na may malubhang karamdaman. Ang isa ay hindi makatayo at ang isa naman ay nakakadena dahil wala sa sariling katinuan. Carlito, patawarin mo ako sa mga nasabi ko sa'yo. Hindi ko akalain na ito pala ang ginagawa mo sa mga pagkain. Wala ka pala talagang alagang baboy. Bukas ay pumunta ka sa aming bahay at may sasabihin ako sa'yo. Lumuluhang sabi ni Miss Lorenza. Kinabukasan ay agad pumunta doon si Carlito. Agad itong binigyan ng maraming pagkain ng mayamang babae at higit sa lahat ay susuportahan daw nito ang kanyang pamilya. Bilang kapalit sa kanyang nagawa ay pag-aaralin niya daw ito ng libre at ipapagamot ang kanyang nanay at tatay. Napatingin na lamang si Carlito sa kalangitan habang bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang ama. Totoo nga na isang araw ay makakatanggap siya ng biyaya sa isang tao na hindi niya inaasahan. Totoo po ba, Mrs. Lorenza? Maraming salamat po sa lahat. Hindi ko po maisip na may tao po pala natutulong sa amin. Umiiyak na sabi ni Carlito. Lumipas sa mga taon ay nakakapag-aral na ang bata sa eskwelahan. Mag-isa lang naman sa kanyang buhay si Miss Lorenza dahil hindi ito nagkaanak at maagang pumanaw ang kanyang asawa. Sa ngayon ay doon na rin nagtatrabaho sa kanyang pamamahay ang mga magulang ni Carlito. Bumalik na ang dating pag-iisip ni Aling Rosie at nakakapaglakad na ng maayos si Mang Cesar. Masayang masaya si Miss Lorenza simula nang makilala nito ang isang pamilya. Nagkaroon siya ng mga kasama sa buhay na kung saan ay mamahalin siya ng lubusan.
Hindi naman binigo ni Carlito ang mayamang babae dahil palagi itong nangunguna sa kanyang klase. Tunay nga na hindi ka dapat manghusga ng iyong kapwa dahil hindi mo naman alam ang istorya ng buhay ng iba. Hindi mo makikita sa panlabas na anyo ng isang tao kung sino talaga ito. Hindi mo rin makikita sa kanyang mga ginagawa kung ano ba ang totoong dahilan. Simula noon ay hindi na sila kumakain ng kaning baboy. Sinusuklian naman nila ito ng katapatan at pagtulong kay Miss Lorenza. Ang isang pamilya ay dapat nagtutulungan, hindi nagiiwanan sa oras ng pangangailangan. Hindi na importante ang kayamanan dahil mas masaya pa rin yung magkakasama kayong lahat. Hindi sa panghabang buhay ay kasama mo sila. Ikaw, buhay pa ba ang iyong nanay at tatay? At kung wala na sila, namimiss mo pa rin ba ang mga masasaya niyong alaala? Maraming salamat po sa pakikinig sa aking istorya. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At dito na po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.